Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay sino ba ang pagpapalain ng Diyos? Ang nagbibigay o ang tumatanggap? Sino nga ba ang pagpapalain ng Diyos? Ang nagbibigay o ang tumatanggap? Alam niyo mga kapatid, no? Hindi lang yung tumatanggap ang nabibiyayaan, kundi yung nagbibigay. Di ba? You give and you will receive. Sabi nga po nila mga kapatid, no? Alam niyo, sa mga Kristiyano, no? Sa mga Kristiyano, ang salitang ito ay hindi po ito applicable sa atin na nakakaalam ng salita ng Panginoon. There were times, mga kapatid, na hindi natin pwedeng tanggapin ang ibinibigay ng taga-sanlibutan. Mga kapatid. Ang tatanggapin lamang natin bilang isang Kristiyano ay walang iba kundi yung mga kaparehas din natin na Kristiyano, mga kapatid. Kasi pwede lang kasi nilang ipagyabang na nagbigay sila eh. Pwede lang kasi nilang ipamalita, mga kapatid, na hindi na ipatayo yung church ng UCKGC Tugigaraw kung wala yung tulong ko, wala yung ibinigay ko. Hindi sana tumayo yung simbahan na yan, yung building na yan, kung wala yung naitulong namin. Pwede po silang magyabang, mga kapatid. Diba? Pero mga kapatid, no? Naitayo ang building na to, ang simbahan na to, mga kapatid, dahil sa ating Panginoon. Lahat ng ginamit dito, gastos dito, galing lahat sa Panginoon, mga kapatid. Wala pong nanggaling ito sa donasyon ng unbeliever, mga kapatid. Ibinigay lahat ito ng Panginoon. Provide lahat ng Panginoon ng pangangailangan ng simbahan na ito. Hindi po tayo nanghingi, mga kapatid, sa iba't ibang mga anumang organisasyon yan, grupo man yan ng tao, mga kapatid. Hindi po tayo nanghingi ng kahit piso sa kanila upang may tayo at may tatag ang building na ito, mga kapatid. No? So may kaugnayan po ito sa pag-aaral po natin ngayon sa umagang ito, na ito ay patungkol sa pasasalamat ni Pablo sa mga tulong na nanggaling sa mga kapatiran, sa mga itinatag niyang iglesia, mga kapatid. Sabi niya po dito sa Philippians 4:10, labis akong nagagalak sa Panginoon, sabi po ni Pablo, mga kapatid, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nakakalimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito, sabi po ni Pablo, mga kapatid. Sa totoo lang, ito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid. Nagpapasalamat siya sa tulong ng mga kapatiran natin na taga-Pilipos. Actually, hindi po humingi si Pablo. Hindi siya nanghingi ng suporta na galing sa taga-Pilipos, mga kapatid, kundi ito ay voluntaryong ibinigay ng kanyang ng iglesia na itinatag niya sa Pilipos, mga kapatid. So magpatuloy po tayo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, sabi niya. Dahil hindi naman siya talaga humingi, mga kapatid. But it's the conviction of the heart of the people, of the church, to give
para magbigay sila ng tulong kay Pablo. Natutunan ko ng masiyahan, sabi ni Pablo. Maging anuman ang aking kalagayan, sabi niya po. Alam ko kung paano maghikaos. Alam ko rin kung paano managana. Actually, si Pablo po, mga kapatid, no? Isa po siyang, sa panahon natin ngayon, isa siyang lawyer. Kasi nag-aral din siya ng batas. Di lang batas ng Diyos. Talagang mataas ang kanyang pinag-aralan, mga kapatid, no? Mataas po ang kanyang pinag-aralan. So, ibig sabihin, pag mataas ang iyong pinag-aralan, mayaman ka. May kaya ka sa buhay. Diba? Hindi siya nakapag-aral ng ganun kataas kung wala sa kanila ang kayamanan. Pero, nung nakilala ni Pablo ang Panginoon, iniwan niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Sumunod lamang sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Katulad po ng sinasabi niya po dito sa mga taga-Pilipos, mga kapatid. Alam ko kung paano maghikaos. Alam ko kung paano magutom. Alam ko rin kung paano managana. Kasi naging mayaman din. Mayaman si Pablo pero iniwan niya ang kanyang kayamanan. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang mahirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who gives me the strength. Sabi po ni Pablo, mga kapatid. Sabi niya pa dito sa 14, ikinagagalak ko ang iyong pagdamay sa aking paghihirap. So hindi niya sinabi na masaya ako. Kasi kung masaya, yung binibigay mo, galing sa mundo, masaya kasi iba yung joy, iba yung kagalakan, iba yung kasiyahan, iba yung happiness at saka joy, mga kapatid. Magkaiba po yun. Kung joy kasi, yun ay nanggagaling sa puso. Galing yan sa Panginoon na hindi natin ma-explain, hindi natin maintindihan. Yung kagalakan, the joy that comes from the Lord. Yung joy nanggagaling lamang yan sa Panginoon, hindi po galing yan sa mundo, mga kapatid. Katulad ng nagkaroon ka ng bagong sasakyan, that is happiness yun. Masaya ka pero temporary lang yung kasiyahan na yun. Temporary lang. Maganda lang, pag-una, talagang pinupunas-punasan mo kasi bago Pero after how many days, months, nakakalimutan mo ng palikuan, kaya hindi joy ang meron. Kasiyahan lang, happiness lang. Pero yung joy na nanggagaling sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy po yan kasi galing po sa Kanya, mga kapatid. Yung kaloob na joy o kagalakan, mga kapatid, ng pagbibigay. Sabi niya po dito, mga kapatid, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong. Iglesia, that is the only church na tumulong kay Pablo. Actually, napakaraming church ang itinatag ni Pablo. May Macedonia. Ito yung Macedonian church. Meron siyang may Pilipos. Ito yung Pilipos, parte ng Kwan. Ang dami. Romans. Ang daming churches ang naitayo. Iglesia ang naitayo ni Pablo. Pero ang iglesyang ito, alam niyo ang iglesyang ito, hindi mayayaman ang member dito. Hindi po sila mayayaman, mga kapatid. Mga ordinaryong tao lamang. Pero masaya sila na nagbibigay para sa Panginoon. Mga kapatid, masaya po sila na ibinibigay yung para sa Panginoon, mga kapatid. Hindi na kailangan maging mayaman upang magbigay sila ng maraming pera, maraming tulong. Sapat na yung parang nagagalit pa sila pag hindi sila makapagbigay ng konting tulong sa mga kapwa nilang
mananampalataya sa kapwa nilang iglesia, mga kapatid. No? Nung ako'y nasa Thessalonica na, nakailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Ito ang pinakamaganda, mga kapatid. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Napaganda naman. Hindi sa hangad kong laging tumanggap. Sabi nga, kung maaari lang, ako ang magbibigay, sabi ni Pablo eh. Pero gusto ko kasi na makatanggap din kayo, sabi niya. Nais ko rin makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. So yung masaganang gantimpala na yon, hindi lang sa material na bagay. Opo, hindi lang sa material na bagay, kundi spiritual. Kasi katulad yung panalangin na give us this day our daily bread. Alam mo yung daily bread na yon, hindi lang yung pagkain. Hindi lang yung material na bagay, spiritual. Good health, doon na yon. Peace that surpasses human understanding. Kapayapaan sa isang pamilya, walang gulo, walang nag-aaway. Yun po. Yun ang sinasabi dito ni Pablo, mga kapatid, na masaganang kaloob na galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya mali yung konsepto ng tao. Alam nyo, mga kapatid, no? Mali yung motibo ng isang tao. I give so that I receive. Ay, magbigay ako. Kailangan kong tumulong upang mas malaki ang matatanggap ko. Maghintay ka na ng 1 taon, 10 taon, hindi mo pa natatanggap yung hinihiling mo. Kasi mali yung motibo ng puso mo. Di ba? Mali din po ito. Hindi ang tumatanggap ang nabibiyayaan, kundi yung nagbibigay. Wrong. Both of them. Mali po yun, mga kapatid. Alam niyo ang nabibiyayaan, hindi lang yung nabibigyan, kundi yung nagbibigay din. Oo. Reciprocality yan, kaya nga nagbibigay yan. Bakit nagbibigay ang isang Kristiyano? Because that is the result of his salvation. Masaya ka nang nagbibigay dahil natanggap mo na yung kaloob ng Diyos. Natanggap mo ang kanyang kaligtasan, mga kapatid. Pero kung nagbibigay ka because of wrong motives, magbibigay ako, Panginoon, upang sa ganun, dodoblehin mo yung ibibigay ko o triplihin mo yung ibibigay ko sa taong ito. Hindi mo matatanggap yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kasi mali yung motibo ng puso mo. Diba? Mali yung motibo ng puso mo, mga kapatid. Kaya nga, napaganda yung prinsipyo din ng UCKJC na hindi katulad ng pag may nag-donate ng isang lupa para sa isang church, sa isang iglesia. Hindi natin pwedeng tanggapin yon hanggat hindi nagpapabautismo or hindi niya tinatanggap ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay. Opo. Hanggat hindi siya nagpapabaptize, hindi niya tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, hindi po natin pwedeng tanggapin yung kaloob na yun or yung regalo na yun, I should say. Yung donasyon na yun. Kailangan niya munang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. At mamuhay siya katulad ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon ay karapat-dapat ang kanyang handog, ang kanyang ibibigay para sa iglesia, mga kapatid. Diba? Kung babasahin po natin dito, mga kapatid, no? Alam nyo,
may mga binibigyan, no? Tayo kasi, katulad po ng sinabi ko kanina mga kapatid, because that is the result of our salvation. Nagbibigay tayo. Tumutulong tayo sa ating kapwa na mahihirap, mga kapatid. Pero because of pride, no? May naranasan kasi ako noon. But hindi pa ako Kristiyano noon, no? Hindi ko pa nakilala ang Panginoon noon. Binigyan ko siya ng tulong. Sabihin na lang natin, binigyan ko siya ng bigas. So, nung una ayaw niya talagang tanggapin. Pero nung kalaunan, hindi, sabi ko, masaya kasi ako. Hindi ko sinabing nagagalak akong magbigay kasi hindi ko pa alam ang salita ng Panginoon. Masaya lang kasi akong tumutulong, sabi ko. At tinanggap niya yung binigay ko na sabihin na lang nating bigas. Pero pagkatapos ng isang araw, nagbigay din siya. Kung ilang kilong bigas ang binigay ko, 10 kilo, nagbigay din siya. Tinapatan pa niya ng mas masarap na bigas na hasbin, ganun na lang. So, ibig sabihin, pride po ang umiiral, pride. Ayaw nilang tanggapin because of pride. Diba? Ayaw nilang tanggapin yung binibigay natin because of pride. Ano pa? Ano pang kadahilanan, mga kapatid? Ang isang kadahilanan, ayaw nila ng utang ng loob. Ayaw nila ang utang na loob, mga kapatid. Diba? Kaya, kasi, pag tinanggap ko yan, may utang na loob na ako dyan, may babayaran pa ako pagdating ng panahon. Sasabihin ko nila, mga kapatid. Yun po yung mga taong masyadong mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Pero nakikita mo naman na talagang mahirap naman sila, pero ayaw lang talaga nilang, ma-pride lang sila, ayaw lang nilang mataasan ang kanilang yung ego nila, mga kapatid. No? Kaya, alam nyo, dito sa Santiago, no? Puntahan po natin yung Santiago. Sabi po ni Santiago, mga kapatid, no? Dito sa James 2, ito yung babala sinulat ni Santiago. Ito ay patungkol sa babala sa pagtatangi. Diba? Yung may pinipili tayo kapag may pumunta sa isang iglesia, mga kapatid, no? Or sa isang church. Ang ina-entertain nila ay yung may mga sing-sing, may magagarang kasuotan, yung may magagandang sasakyan. Diba? Yun ang binibigyan nila ng atensyon, binibigyan nila ng magandang upuan. Dito pa sir, sinasabi nila, mga kapatid. No? So, yung mahirap, busbusin, doon lang sila sa likod, doon lang nila pinapaupo, mga kapatid. So, may pagtatangi. Diba? May pagtatangi sa mga taong pumapasok sa simba, sa iglesia, sa church. Kaya sumulat si Santiago, mga kapatid. Ang sabi niya dito, sa James 2, no? Kung may, sabi niya dito, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, sabi niya dito, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara, at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya sa sahig ka na lang umupo.
Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Sabi ni Santiago, mga kapatid. So, alam niyo yung mga salitang ito, hindi galing kay Santiago mga ito. Ginamit lang ni Lord yung bibig, yung talento, yung isip ni Santiago upang iparating ang mga mensaheng ito dahil nangyayari mismo ito sa loob ng iglesia. May hindi pantay-pantay ang pagtingin sa mga pumapasok. Pag mayaman, nakaupo doon sa harapan, aircon. Sa mahirap, doon sa likod, nakatayo, nakaupo lang sa sahig. Nangyayari po ito, mga kapatid. Di ba nangyayari po ito mismo sa isang iglesia, mga kapatid? Lalo na pag yung isang mayaman na nagpauyo, anong Tagalog sa nagpauyo? Nagtampo dahil may problema lang na hindi niya nagustuhan sa preaching siguro ng pastor, nagbigay ng konting correction ng pastor, hindi na pumasok sa isang service yung mayaman. So ang ginagawa ng mga ibang pastor, binabalik-balikan nila. Kasi sayang sayang yung bibigay niyang tithes, di ba? Yung offering niya, di ba? Binabalik-balikan na nila kasi big fish mga kapatid, big fish. Meron siyang naibibigay, mga kapatid. So, sabi ni Santiago, mga kapatid, no? Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali, sabi niya. Di ba? Kaya nga kung ganon ang ginagawa ng isang pastor, alam niyo kung ano ang Diyos niya? His God is His belly. Their God is their belly. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Sabi niya po mismo dito sa 2 Peter 3:9 ba yun? Their God is their belly, or nasa Philippians 3:9 yata yun. Hindi ko lang mga kapatid. So yung Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Their God is their belly. Gusto lang nila, ine-entertain nila yung mga mayayaman na membro ng simbahan kasi mapapakinabangan nila, may pakinabang sa kanila, mga kapatid. Di ba? Opo. Kaya nga dito, sa church natin, huwag na natin paulit-ulit yung sinasabi na ilagay na lang natin yung paglagyan sa yung box offering, nakalagay lang dyan, wag mo na, every Sunday. Sometimes, nagkakamali tayo, it's time to give our offering. God loves the cheerful giver. Alam na ng member yan, hindi mo na paulit-ulit sinasabi yan. Kung talagang gusto nilang magbigay sila. Diba? Huwag natin silang pilitin kung gusto nilang magbigay. Magbigay sila ayon sa kanilang pasya. Diba? Kasi kung ano yung bibigay mo, yun din ang matatanggap mo Diba sabi ni Paul? Diba? Hindi sa hangad kung, anong sabi ni Paul, mga kapatid? Sa Philippians? Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng mas masaganang gantimpala. Di ba? Mas masaganang gantimpala if you give. Bibigyan ka ng Panginoon. Di ba? Tatanggap ka. Pero hindi dapat yon ang motibo natin na magbigay ng malaki upang malaki rin ang tatanggapin natin. That is only for the unbeliever. Pero tayo, nagbibigay tayo. We give, we help those people, those needy, because that is the result of our salvation.
Yun ang resulta ng pagtanggap natin ng awa at grasya ng Panginoon. Di ba? Kasi kung nagbibigay ka na walang kadahilanan, nagyayabang ka lang, you are just feeding your ego. Gusto mo lang magyabang or may motibo ka, gusto mong tumakbo sa halalan. Gusto mong magpolitiko. Di ba? Yun po. Yung tumutulong ka na that is not the result of your salvation. Baka yung natulungan mo pag natalo ka sa eleksyon, nalaman mo na hindi kayo binoto ng taong yun. Sisingilin mo na yun. Diba? Isusumbat mo yung naitulong mo na sa kanya. Nagbigay ka na 5 kilong bigas, dinagdagan mo na 1 kaban ng bigas na ibinigay ko dyan. Pinakain ko, parang asong kumakain, ganun ang sinasabi mo. Kasi yung pagtulong mo, mali ang motibo. Hindi galing sa Panginoon yung pagtulong mo. Hindi galing yan sa pagtanggap mo ng grasya at awa ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? So, yun ang tanong ko kanina. Sino ba ang pagpapalain ng Diyos? Ang nagbigay o ang tumanggap? Diba? Kaya sabi ko, no? Hindi ang tumatanggap ang mabibiyayaan, kundi yung nagbibigay. Alam nyo, this is a wrong motives pa rin ito, mga kapatid. Katulad ng sinasabi ko po kanina, mga kapatid. So, nasabi ko na nagbibigay ka because that is the result of your salvation. Di ba? Kaya huwag nating sabihin, lalong-lalo na pag Kristiyano tayo, na magbibigay ako because I want to receive. Maling motibo po yung mga kapatid. Nagbibigay tayo dahil sa awa at grasya ng Panginoon na tinanggap po natin sa Kanya. No. Kaya sabi niya dito sa Matthew 10, no? Dito na ako magtatapos. Ito po ang pinakamaganda, mga kapatid. Sabi niya po sa Matthew 10, no? 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So, kung pupunta ang pastor sa iyong tahanan, practical tayo practical tayo. Pumunta ang lingkod ng Diyos sa iyo. Nag-share ng salita, kung anong meron sa iyo, ibigay mo. Kasi lingkod yan ng Diyos. Kahit naka-Fortuner pa yan, naka-Raptor pa yan, gulay, yun ang bibigay mo. 200 pesos, kung ano yung kaya mong ibigay mo. Ay, hindi ko nabibigyan kasi naka-Raptor si pastor, naka-Fortuner. Anong sabi ni Pablo sa Pilipos? Hindi sa hangad kong mabiyayaan ako, mabigyan ako, kundi ang hangad ko ay mas pagpapalain kayo ng Panginoon, sabi niya, mga kapatid. Kung gulay, kung marami kang tanim, kamote, talbos ng kamote, okay yun. Kasi lingkod ng Diyos yan eh. Alam niyo, this is a true story. I was invited by an engineer sa isang hospital para ipag-pray ko siya. Alam nyo, sa araw na yon, walang-wala ako. Walang-wala kami ng pamilya ko. Walang pera. Talagang stress na stress ako. Kasi wala akong nasasahod noon nung police pa ako. Kasi ang dami kong loans. Kaya pagdating ko galing sa opisina,
Talagang latang-lata ako, hindi dahil lata ako sa pagod ako sa opisina, kundi ang isang kadahilanan, alam mo, kung wala ka talagang pera, ang daming lumalabas na sakit mo. Ang dami talaga lumalabas na sakit. Kaya nanghihina ako na ewan. So, sabi ni Mrs. sa akin, pa, may nagpapa-pray over sa St. Paul Hospital. Puntahan mo na, sabi niya sa akin. Sabi ko, pagod ako, sabi ko, at walang gasolina yung sasakyan, sabi ko. Tapos, natulog na ako, humiga na ako, nagpahinga ako, pero sinundan ako ni Mrs. sa kwarto. Alam mo yan, ibinigay yan ng Panginoon na trabaho. Diba? Trabaho mo yan, tinawag ka eh. Puntahan mo. Sabi niya. So, nagpahinga lang ako ng konti, naligo na ako, pumunta na kami sa St. Paul Hospital. Pumunta na po kami. Pero wala talaga kaming pera. Wala talaga. Tapos napakarami pang bata noon sa bahay. Akala nila marami kaming pera. Hindi nila alam, talagang wala na. Kaya kung ano-ano yung kulang namin, yung balatong, monggo, palagi lang, paulit-ulit, puro beans na lang yung kinakain namin para pangkalahatan talaga. Diba? Alam niyo yun, yung mga nandito noon. So, nung pumunta kami doon, nung pinag-pray ko na siya, tapos nag-share po ako ng salita ng Panginoon, until such time na pauwi na kami, pinakain pa kami ng Jollibee. Yung mga nag-order siya, napakaraming pagkain doon, talagang busog na busog kami. Praise God. No? Tapos nung paalis na po kami, nagpaalam na po kami. Nakalis na yung mga kasama ko, Pastor. Sabi nung yung engineer na yon na may sakit, may sabihin lang ako, sabi niya. Ano po yung engineer? May bibigay sana ako, pwede ba, Pastor? Ay, pwede yan, sabi ko. Hindi. Talagang, alam nyo, nagbigay siya ng nakasobre. Ang laki. Magkapal. Grabe lang si Lord. No? Si Lord, i-convict niya yung puso ng tao para bigyan ka. Oo. Hindi naman ako nanghingi. Hindi po ako nanghingi. Yan ay kaloob ng Diyos. Imagine walang-wala ako. Pero ginamit ng Diyos na yan, pinuntahan ko, nag-share ako ng salita ng Panginoon, in pray over ko pag uwi ko. Binigyan niya ako ng sobre. 10,000. Mura pang bigas noon, mura pang gasolina noon. May mga kasama ko doon. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Diba? Ganun, si Lord mismo magko-convict. Hindi dahil isa kang pastor, pupunta ka sa iglesia mo, sa church mo, nakita mo na maraming ani. Kasi panahon ng anihan. Dahil gusto mong tumikim ng mabango at masarap na bigas, idinaan mo na sa preaching. Alam nyo, dinaan mo pa, medyo paligoy-ligoy ka pa. Grabe lang si Lord kung mag-bless, sinasabi na, kung pinagpala niya ang kanyang bayan, sinasabi mo, masagana ang ani, ganun ka na. Siguro masarap yung bigas, nagpaparamdam ka na. Yun ang mali, mga kapatid. Alam mo kung totoo yung puso mo, sa paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos mismo ang magmumol sa puso ng mga taong yon upang pagpalain ka. Hindi mo kailangan humingi. Magsiyasyam na taon na akong Kristiyano na pastor, hindi ko pa naranasan ng hingi kahit piso. Umutang pwede. Mangutang talaga pwede. Pero yung manghingi ka sa member mo, yun ang hindi ko kayang gawin. Mas maganda na lang na gutom ang pamilya ko kaysa manghingi ako sa member ko. Nangutang ako noon, nangutang talaga ako. Kasi wala nang pagkain ng mga kasama ko sa bahay. Kasi may mga inaalagaan din kami noon sa bahay.
Pero yung hihingi ka, yun ang pinakamahirap. Kaya yun ang sinasabi niya dito, na their God is their belly. Kaya alam ng Diyos ang motibo ng puso natin. Diba? Alam ng Panginoon mga kapatid. So, I hope you are being encouraged sa salita ng Panginoon na ito mga kapatid, no? Na ang masasabi ko lang po, biyaya ang maglingkod sa Panginoon. Biyaya po ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay tumayo. Yes, Lord, pinupuri po namin, Panginoon, ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kaloob na salita, Panginoon. Yung buhay na salita na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito, Panginoon, sa aming puso upang ito'y maging pagpapala rin, Panginoon, sa amin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Kung meron man po kaming isisigaw, ipagmamayabang, Panginoon, sa aming buhay, walang iba kundi ang aming pagkakilala sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat po. Tinatas ko po ang iyong pangalan in Jesus' name.